na yung PI na yan, hindi yan po pwede, ganyan-ganyan. Tapos parang pinipilit daw ni Bongbong, hindi, economic provision lang naman ng babaguhin dyan. Tapos, ang tawag dito, nagtatalo si Amy at saka si Bongbong. Pagkatapos, kumbaga, meron pang iba silang napag-usapan doon, which is yung impeachment nga. Yun yung isa sa mga na-topic. And then, ang gusto ni Amy is that, no, pigilan mo yung impeachment, ganyan. Ang commitment ni Bongbong is, hindi ko po pwedeng pakialaman yan. Parang, ang sabi ni Amy, but you owe this to her. Yung pagkapanalo niya, yung presidency, but you owe this to her, ganyan-ganyan. Ang sagot daw ni BBM ay, no, you owe this to her. At tinuro niya si Amy na, ikaw ang may utang na loob kay Inday, hindi ako. Gano'n. Actually, ayan. Pero grabe yung dedication ng mga trolls ni Bam, Grabe yung dedication ng mga trolls ni Bam. Yung mga trolls ni Bam talaga, mega PM. Nagpe-PM talaga. Nag-aano talaga. Tawa talaga ako. Astig rin itong mga to yan. Tiyaga eh. Diyos me. Kakaiba tong mga, ang isa sa mga ine-expect na sa social media, ang meron lang talagang parang yung magandang ka-back and forth, sa totoo lang. At ako mas preferred ko na ka-back and forth ang mga pink kaysa dun sa mga BBM supporters. Sa totoo lang. At least kahit papaano yung mga kakamping, meron kang mahihita sa kanilang mangilan-ngilan na merong mga rebuttals na. Hindi ang pag sa kakamping kasi, essay writing contest. Oo, essay writing contest. Pag kakamping ang kalaban, essay writing contest. Kaya gusto ko kakamping pero ayoko yung mga bago ninyo mga kakamping ka. Parang, naalala nyo mga kakamping to 2016 to 2022, essay writing contest tayo. Pero ngayon, bakit hindi na tayo essay writing contest? Bakit kayo parang... Yung essay writing contest rin, kaso nga lang, yung sobrang walang laman. Yung parang... parang nagagaya na sila sa mga lang yung iba nagagaya na sila sa mga BBM supporters. Sabi ko, tsaka, maganda pa dati essay writing contest. Bongga dati talaga essay writing contest. Pero ngayon talaga, latagan ng philosophy. Alam dati di ba latagan ng philosophy? Latagan ng kung anik-anik. Ngayon yung mga BBM supporters kasi, ano ba itong mga to? Para hindi sila maka-catch up kasi basic pa lang na Yung kasi para makapag-essay writing contest na magtalo-talo kayo. May mga bagay ka na dapat na hindi na ina-explain, 'di ba? Like yung basic ground so that there would be a discourse. But if you are not on the same ground, explain mo pa yung mga basic concept, ganyan. Paano kayo mag-uusap niyan? Wala, magbabardagulan lang kayo ng wagas diyan, 'di ba? Maganda ang pero yun na kasi ganoon pa rin naman strategy ng kakampings nagbabank sila sa mga celebrities. Tapos, di ba? Yung mga celebrities, ang followers niyan, hindi naman sila pina-follow because of politics, but not because of their views on politics, but because they're entertainers. Di ba? Pero yun na nga, na, ako, I'm happy, but ang masasabi ko lang is, hindi ka papakampante, pero yung resulta ng 2025, I feel more confident. Ay, hindi. Ang Senate President usually more senior members of the Senate. Yan yung long-standing rule sa Senate na malabong magkaroon ng rookie senator na Senate President. Senate President. Baka ang mga pwedeng pumali dyan si Legarda, si Jinggoy, si Amy po pwede. Basta mga senior. Yung mga, ikalawang term to ni Amy So, actually, nangamba ako na mawala, na hindi makapasok si Amy. Although, pa rin ako sa iyo, Amy, charot. Pero pinaligaya mo ako, Amy, sa iyong harapang sagupaan na with Lisa. yung Romualdez and ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Si bakla, no? Hindi na... Actually, ako to be fair, I really think that Amy is a tactical choice for Inday, kaya in-endorse yan. Sa part ni Amy, I felt na
yung risk na tinake kasi ni Aimee, kasi kunwari ito, yung pupunta siya kay Inday, tsaka yung pupunta siya dun sa, kung pumunta si Aimee sa kapatid niya, hindi siya mangangambe na mananalo siya. Yeah. Diba? I think, Hindi mangangamba si Aimee na mananalo siya kung sa kapatid niya siya kumampi. I think ito ang ano ko. I think si Aimee ay I think ang eksena kasi ni Aimee is si Aimee ang guardian ng Marcos. Yeah. Di ba? Siya yung and she's actually very vocal in taking that role. Na siya ang guardian ng Marcos. Siya ang guardian ng Marcos legacy. Okay? Siya yung papa's girl eh. Siya yung papa's girl. So para i-defend niya yung tatay niya. Papa's girl yan eh. Di ba? So, etong si Aimee, ang feeling ko, masama talaga ang loob niya ni Aimee kasi, sandali, kami yung Marcos bakit ang mga namamayagpag dun sa loob eh? Parang hindi. Si Aimee pa, may mga hindi siya pet na Romualdez. Yan ang chika sa kaparangan. Oo. Ang chika nga sa kaparangan, di ba yung isang Donald Duck daw? Nakita daw niya dun sa cabinet niya sa bahay niya. Sang katerba yung spam. Sang katerba yung spam. Ang cheap na ganitong Romualdez na to. Ayun. Yan ang hindi niya, parang hindi niya bet yung Romualdez side. Hindi naman lahat ng Romualdez ay hindi niya bet. Pero may mga hindi niya bet yung certain factions of the Romualdez side. Kasi parang yung nakita niya na, pinagsamantalahan niyo ang gobyerno ng tatay ko. Parang ganyan. Kaya itong nangyayari ngayon, na may Romualdez uli, and blood, kadugo nung ayaw ni Aimee, no? Kadugo ng mga Romualdez nung ayaw ni Aimee nung panahon ng tatay niya. Parang PTSD ito kay Aimee. Oo. So ngayon, ito kay Aimee. Itong kay Aimee girl, I really think na punyeta kayo, ilang decades kaming naghintay. Tapos wawasakin nyo lang ng ganito. Ako ang nagkumpinsi diyan kay Inday para manalo. Sabi nga ni Aimee na kay Inday na pag hindi ikaw mag-vice president, kasi pag hindi ikaw vice president, matatalo, baka hindi sila manalo kay Lenny. Which is true! May tulog sila kung si Inday. So si Aimee talaga yung nag-machinate nung paraan para magkaroon ng unit team. Okay? Para ma-secure ang presidency ni Bongbong. Kaya itong si Aimee, labas siya sa kulambo eh. Actually, I felt na yung kasi di ba nakalabas na raw siya sa kulambo even before the 2022 election. Siguro iniisip nito ni Aimee, in order to get hold of the brother, yun yung contribution niya para, ikaw, Adingkus Benedictus, ikaw, Ading, makinig ka sa akin, kasi ako ang nag-forge ng unit. Kumbaga yun yung parang magiging yun yung parang magiging, ano ka sa akin ha, dapat mabait ka sa akin kasi ako yung nagpa-unity team, ako yung nag-convince ka Inday, ganyan. However, ang chika sa kaparangan is that, etong si Adingkus Benedictus, hindi naniniwala na meron siyang utang na loob kay Inday. Hindi siya naniniwala. So, ayun. So, kumbaga, itong supposedly, bala nito ni Aimee, dito sa kanyang Adingkus Benedictus, ay hindi gumana. Ayun. Kasi hindi naniniwala Hindi naniniwala itong team nila, itong team Marcos Araneta Romualdez, hindi sila naniniwala na meron silang utang na loob kay Inday. Tawagin na lang natin silang LBM. LBM, oo. Itong LBM na yan. LBM. So, itong mga tactical alliance na sinasabi ni Javad. Dex, ngayon ka palang nagre-recommenda, meron na, matagal na kayo may tactical alliance. Oo. May nag-comment nga dyan yung sa post na yan, may nag-comment. Sabi gano'n, napansin ko, parang si Javad, nitong eleksyon, hindi na siya ini-interview ng mainstream media. Napansin ko nga. Magpapainit ako ng tubig at chumika ka na. Oo. Sige. Ayun. So, after a while, pansin nyo ba? Parang hindi na nga siya ini-interview ng ng mainstream media. Pagkatapos si Javad, meron siya mga vlog na, yung self-shot na mga
na mga vlogs. Ayun. So yun, nakakaloka lang. Madam, ano gawain sa Blue Ribbon Committee? Ayan daw, wish na hawakan ni Rodante Marcoleta. Dati pa, dahil yun sa kuryente, ang tagal na. Ano, tawag dito yung mga, yun yung committee na nag-investigate dun sa mga certain issues, dun sa mga, what they deem important issues. Ayun. Sabi ni Tatay Amik na, Perlito Banayo, last recourse daw nila yung video na Araneta Romualdez para makakalas sa Marcos at puring-puri daw niya si Daryl at team nito dahil ang galing daw. Interview sa SGM. Ah, talaga? SGM Saganang Mamamayan? Last recourse daw nila yung video sa Araneta Romualdez para makakalas sa Marcos. Ah, okay. So, ibig sabihin, dumating na talaga si Amy dun sa last recourse. Ayan, kaya nila last recourse din siya ngayon. Nila last recourse din si Sen Amy ngayon. Parang pilit na ine-edge out si Sen Amy ngayon. Ayan. Nakauwi na ba si Javad from The Hague? Ay, mukhang oo. Ay, yata. Hindi ba? Sabi ni Maan Cerezo, sabi nga po ni FPRRD, VP Sara is a political animal, kaya kayang-kaya ni VP Sara mga kalaban niya. Makakaboto ba ang Senate President sa impeachment trial if matuloy ang trial kay VP? Oo. Yes. Hindi naman tiebreaker ang Senate President eh. Kasi ang Senate President is a Senate entitled to one vote. So makakabote pa rin yan. Ang hindi lang pwedeng bumoto, kasi pag ang presidente nasa impeachment trial, ang nagpe-preside, Chief Justice. Yung Chief Justice, hindi siya pwedeng bumoto. Mm-hmm. So, nagpe-preside lang siya. Pero ngayon, hindi naman Chief Justice ang magpe-preside kasi hindi naman presidente ang on trial. So, naman magpe-preside dyan yung chair, yung Senate President, ano? Ayan. Posible ba ang opposition maging majority? Sabi ni Jericho Andrew. Oo naman. Samantalang nung holiday event before election, tinanong sila, what are you most grateful for? Ang sagot niya si Inday, si VP naman ay family. Comment pa noon si TP na, of course, if not for VP, hindi siya mananalo. Sabi ni Linda B. Ayun. Yun nga yung ang pangalan nito, nakakaloka. Kasi, bakit along the way, hindi na nila iniisip na meron sila utang na loob kay Inday. Ayun. So, naloka daw tong, nakwento ko na to doon sa isang kwentong barangay, na yung nagkwento si VP na papunta si Bongbong sa US. Bago siya pumunta sa US, nilapitan niya si Bongbong, kasama niya si Amy. Tapos, sabi ni Inday, doon daw niya nakita si Amy na nakausap yung kapatid niya, telling them about the PI. Parang isa yun sa mga naging conversation nila. Yung tungkol sa PI na. Yung PI na yan, hindi po pwede, ganyan-ganyan. Tapos parang pinipilit daw ni Bongbong, hindi, economic provision lang naman ng babaguhin dyan. Tapos, ang tawag dito, nagtatalo si Amy at saka si Bongbong. Pagkatapos, kumbaga, meron pang iba silang napag-usapan doon, which is yung impeachment nga. Yun yung isa sa mga na-topic. And then, ang gusto ni Amy is that, no, pigilan mo yung impeachment, ganyan. Ang commitment ni Bongbong is, hindi ko po pwedeng pakialaman yan. Parang, ang sabi ni Amy, but you owe this to her. Yung pagkapanalo niya, yung presidency, but you owe this to her, ganyan. Ang sagot daw ni BBM ay, no, you owe this to her. At tinuro niya si Amy na, ikaw ang may utang na loob kay Inday, hindi ako. Gano'n. Yun yung sabi. So, kumbaga, hindi talaga nila kinikilala na may utang na loob sila kay Inday. Diyan sa unity team na yan. Mukhang hindi nga tumatanaw ng utang na loob si Bonget. Wala lang nga yung pagpapalibing sa kanyang ama. Ayun. English pa nga daw yung usapan ng dalawa. Ayun. Tanga talaga si Bangag, high pa. Ayun. Si Ben Tulfo nangangamay papasok sa ACT-CIS para paatrasin yung third and fifth nominee, sabi ni Siscor. Parang no?
nakakadiri yung legislative na saksakan ng dami ng Tulfo. I can't understand. Itong kay Erwin Tulfo, sana magkaroon ng grabe. Pag na-disqualify si Erwin Tulfo, ang papasok si Ben Tulfo kasi siya yung 13th no? Grabe, no? Grabe yung gawa nila. Magaling tong dayaan by design nila ngayon sa totoo lang. Magaling tong dayaan by design nila. Meron bang previous data on how many overvotes ang na-cancel? That I do not know. Bakla, this election, 18 million? 18 million. 16 million sa senators. Yun yung nakakaloka. Ano ba yun? Sabi ko nga, mas malaki pa chance mag-overvote ka sa mga konsehal. Kasi ikaw, alam mo ba yung ilan ng konsehal sa ninyo, sa may Sampaloc? Ilan ng konsehal nyo doon? Girl, I never voted. Ibig sabihin, pag ikaw, bumoto ka, kunwari yung mga, kasi iba-iba yan iba-iba yung number ng konsehal mas malaki pa yung chance na mag-overvote ka sa mga konsehal kaysa sa mga senador. Kasi sa mga senador, alam mo, 12 lang talaga yan. Diba? Yung case na daw, impeachment kay Sara, may pivotal daw, sabi ni San Marcoleta. Pag hindi sumunod ng ibang senador sa rules ng Senado, number 1, pagbasa ng impeachment complaint bago pumirma. Well, ayun. So sobrang dami nga nung overvote. Pero parang iba kasi yung rule before on the overvote Hindi, I do not know if we can compare apples to apples sa previous election cycle. Ayan. 1.1 M votes for senators nullified due to overvoting. Article ni Ferdinand Patino, May 16, 2019 sa Philippine News Agency. Oh, okay. 2019 overvoting. 2019 overvoting. Ayan, eto, tingnan natin ha. Overvoting invalidates your vote. Voters are allowed to have a list of their candidates. Let me remind our voters not to overvote because our voting counting machine do not have the capacity to eliminate the names or names in a case of voter pick more than the maximum number of candidates. Undervote is okay, but in case of overvoting, our vote will not be counted. Pero dun lang sa na yun, hindi sinabi kung yung entire balota niya mananalify or yung kung same siya dun sa rules ngayon. Kasi ngayon, ang mai-invalidate lang, kunwari, nag-overvote ka sa senator, yung senator lang yung mai-invalidate. Ayan. But anyway, there is an article, ito from ABS-CBN, na noong 2019, 1 million overvotes recorded in midterm Senate race. 1 million. Ayan. Data analytics showed of the 45,659,724 who cast their votes in the senatorial race, as of 95.11% election returns transmitted, a total of 1,170,331 had ballots with overvotes. Tingnan natin yung overvoting ng 2022. Girl, nakakaloka naman. Yung 1 million lang yan. Ito ilang milyon? Oo. 18 million. Nakakaloka. Updates on the conduct. Tingnan ko merong wait overvote.
Walang data ng ano, overvote. Wali. Ayun. 2019, may data. 2022, overvote. Wali. Ayun. Wala akong mahanap sa 2022 NAMFREL report. Oo nga, wala rin ako makita eh. Have you watched Isko Moreno's interview with Billionario? Tinanong siya ni Pinky Webb about what he learned sa election and he answered, may isang naglay sa harapan niya while talking something. Ayan. May pag-asa pa bang ilabas si Grijaldo kasi wala na ang mga buwaya, sabi ni BBS Las Vegas. Well, dapat, no? Eh kaso sana rin ano eh, sana rin may mga congressman na mag-move na ilabas na si Colonel Grijaldo. OA na eh, parang Diyos ko po naman, 6 months na siya na nasa detention at walang sweldo. Ayun. Kaya napanood ko, interview na yon. Paano ko nagtali over voting sa under? Kasi kami, di naman 12 binoto namin. What do you mean, Madam Nars Manansala? Ano pong ibig niyo sabihin? Wala naman kasing problema sa undervote eh. Yung undervote kasi, hindi ka naman disenfranchised doon. So, kung nag-undervote ka, kunwari, ang required na iboto is, 12, nagboto ka ng 10, okay lang yun. Valid yung boto mo. Ang problema, kasi magkakaroon talaga ng disenfranchisement kung bumoto ka, 12 naman talaga yung binoto mo, tapos sasabihin nag-overvote ka. Or even if, sabihin na natin, na nagkaroon nga ng problema at ang naboto mo ay 13, at in-invalidate yung boto mo, lahat. 'Di ba? For me kasi dapat merong mechanism diyan si COMELEC na yung dapat ma-count pa rin yung lahat ng valid. Yung hindi lang valid, yun lang yung sumobra, yun lang yung hindi dapat i-count. Kaso nga lang kasi syempre mahirap kasi i-determine kung sino yung huli niyang ipinasok na pangalan. 'Di ba? Ayun. My dad was disenfranchised over vote even though he shaded only one, the 30th party list. Di naman niya diniin yung shade. Oo nga, at saka sabi rin naman ng Rappler, hindi rin naman daw hindi rin talaga, sabi ng Rappler, ang shading, yung balota daw ay hindi magko-cause ng overvoting dahil daw nag-bleed yung ink. Ayun. Wala na yung sex bomb commercial na i-shade yung bilog at more information sa mga voters. Kaya COMELEC, dami nyo fund, True. Ayan. So anyway yon, 1 million overvote in 2019. Ito maganda yung article ng ABS-CBN kasi nagkumpara siya sa dami ng overvote sa iba't ibang lugar. Overvote sa Manila 144,245. Overvote sa Cebu 82,000. Sa Cavite 50,000. Ayun. Tapos sa Ilocos Ilocos yung isa sa mga pinakamataas ang overvote. Asan na yan? Ay, hindi pala. 416,000 pala is the registered voter. Ayun. Anyway, ayun lang. Kung mag-overvote ka, accidentally dapat, pwede siya matanggal dun sa machine kasi bibigyan ka ng 15 seconds daw na ma-check yung binoto mo, sabi ni Edric Tiamzon. Oo nga Kasi syempre, di ba dapat, ang rules dapat ng COMELEC is to allow the voter to cast the vote. So, kung kunwari totoong nag-overvote siya ng 13, ganyan. Dapat, may choice siya na parang, ay, hindi, meron po akong tatanggalin dyan. Or dapat, may way si COMELEC na yung iboboto,
Kung sino yung pinaka-late, kung sino yung pinaka-huli mong pinasok, yun yung tatanggalin. But your choice for 1 to 12, dapat mabilang, dapat maano pa rin siya. Ayun. Sana meron din pa survey kung satisfied ba ang mga voters sa naganap na election, no? Sabi ni Maldita. Oo nga. Magkakaroon yan, I'm sure. Miss Joey, sa'yo ako lang nalaman na ngayon, ang dami pala namin na na-overvote. Kahit sure ako na 12 lang na shadean ko. Yeah, madami kayo. Ano nga, sa NAMFREL Analytics. Sa NAMFREL Analytics. At ito rin yung pinag-reactan ng iba't ibang mga election advocates. Ang overvote ay, ayan, ang overvote ay 18,220,108. Ang nag-undervote is 443,702,641. Ayun. Yun yung mga undervotes. So itong nag-overvote na 18,220,000, yan yung dami ng boto na hindi na nabilang per ano. Siguro baka ano to, yung 12. Kung nasa isang boto, baka times 12 yan. Ganon. Baka naman ganon. Yung 1 million, ano ba, paano nila binilang yung 1 million? Ang nakakaloka, si Brillantes, meron siya comment doon sa overvote agad. Immediately may comment siya. Sabi niya, malaking bagay yung 1 million. It's a big thing. They could have been game changers in close fight. Yung 10, 11, 12, especially sa close fight now. Ayun. Opposition senatorial candidates. Ayun. Total of 1,170,000 had ballots with overvotes. Ano kaya yun? Baka yung 1 million dito, times 12, ganon? Or per ballot? 18 million votes for PDP Laban, ginawa nilang overvote. Ano nga yan, no? Sabi ko, crucial yan. Dapat explain yan ng bonggang-bongga ng COMELEC. Kasi that could really change the course of the election, eh. That could change the course of the election. Kaya nga sabi ko din, itong COMELEC may sapi rin to, eh. Diyos ko, kung kakapilit ninyo na dayain si Amy Marcos, tapos ayaw nyo pang mag-declare, pagkatapos merong ganitong klaseng issue, tapos ayaw nyo namang tutukan, may tasul mag-declare na lang kayo. 'Di ba? Ayun lang. Nung binusisi ang kawalangyaan nila sa ABS-CBN demonyo, yan si Karen Davila. Ayan, okay. Anyway, so yan ang kwento ng buhay. 81.56 voter turnout. Okay, ayan. Tingnan mo, pati nga provincial party list representative, party list, ang laki-laki rin, 3 million. Party list, 3 million overvote. Parang, Weird nga eh. Kasi parang, di ba parang, mas malaki ang chance na mag-overvote ka sa mga konsehal. Ako nga, di ko alam kung ilan yung konsehal namin dito. Di ko alam ilan yung konsehal namin dito. Iboboto ko konsehal. Ayan. Ang daming problema ng COMELEC. Ano yung please, Joey? Bakit? Joey, tingnan mo yung video ni George Garcia, paliwanag niya sa transmission, prone siya sa vote manipulation dahil sa 14 minutes delay. Anong video yon? Dapat sana talaga next election ilagay na nila sa system ng machine, pwede na magtanggal if ever na mag-overvote ka talaga. Sana gumawa ng rules ang COMELEC about overvoting kasi sayang ang boto. Oo. Nag-joke pa yung anchors ng Net25. Sabi may tumawag kay De Lima. Sagot niya, yes, to be prosec. Then yung sumunod na tawag, sabay, what? Reversed yung acquittal nyo. 2 bazos. Ano yan? Ano yan? Baka nilalaro lang rin yan si De Lima eh.
Dun sa acquittal niya, ayun. Anyway, Bax, mag-ano ka na, mag-last words ka na para makatulog na tayo. Last words na? Oo, last words na. 2:30 na. Okay, mag-ano na kayo, maggayak-gayak na kayo mga Emerald, and ano pa nga ba magagawa natin? Tapos na ang eleksyon. Impeachment na ang sunod na bakbakan. Ito lang Oo. masasabi ko, naraos natin ang eleksyon. Oo. With flying colors, I must say. So, dalawang pals, impeachment, kembot. So, i-kembot pa natin. Ayan. Okay. Maraming salamat. Ayan. Hosha, matulog na tayo at magte-thank you din ako kay Guapo Gi sa super stickers. Jars 2028. Maraming salamat, Jars. Thank you very much. Kay Oweng Gaspar, kay Veda Beam, at kay Carolina on air. Ayan. Okay. Ay, teka, tatanungin pala kita sorry. Bago tayo mag-end live, tatanungin pala kita. Wala pang pangaharas na nakakarating sa'yo? Like mga letter, mga pinapahunting ka sa China, yung mga ganyan. Wala pa. Hindi ka pa nila nare-reach. Paano ko papahunting sa China, girl? Kailangan nilang dumaan sa... Hindi ka naman pwede pumunta ng isang bansa at mang-hunting ka. Oo. Well, yung mga maybe in another country, but not in China, Bex. Especially not in Beijing. Beijing is one of the most secure cities in the whole planet in its history. Hindi ka pa pwede pasok ng Beijing at gumawa ka ng mga emirate sa buhay. Wala ba mga attempts na yung parang i-issuehan ka ng mga yung si embassy dyan, yung parang papadalan ka ng letter, yung mga ganun? Wala naman. Wala pa. Kasi si Attorney Harry Roque, inisyon na nila ng warrant of arrest eh. Talaga? Oo. Oh well. Ganun talaga ang buhay. One day at a time. Pagka nagbaligtad ang takbo ng mundo, 'di ba? Intay-intay lang tayo. Intay-intay lang. Ayun. Okay, anyway, bye-bye na everyone. Thank you very much. See you next.